At ayun mga crypto, meron po tayong isang napakainit na balita na gumising sa buong XRP community matapos pong maglabas ng mga bagong numero ang isa pong kilalang crypto analyst dito na si Steph is Crypto. Kung madalas po nating binabantayan ang galaw ng mga dambuhalang institution, may pasabog na namang inilapag ang grayscale dito na talaga namang ikinagulat ng marami. Ayon po sa mga opisyal na dokumento at financial statements, ang XRP holdings ng Grayscale ay bumagsak ng mahigit sa kalahati ngayong unang bahagi ng taong ito, 2026. Hindi biro ang ibinaba nito dahil pinag-uusapan natin ang milyong-milyong halaga ng XRP na nawala sa kanilang trust. Ano ba talaga ang nangyari sa likod ng mga numerong ito? Bakit biglang binawasan ng Grayscale ang kanilang hawak na XRP habang ang iba ay patuloy na nag-iipon? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong ulat ng walang halong komplikadong technical analysis, kundi ang mismong mga datos, ang mga pananaw ng mga eksperto at kung ano ang epekto nito sa market ngayon pong buwan ng August. Kaya simulan po natin sa kung bakit bumagsak ng higit sa kalahati ang Grayscale XRP holdings. Ayan, simulan po natin sa mismong mga numero na ibinahagi ni Steph is Crypto dito. Ayon po sa kanyang pag-a-analyze base sa mga financial filing, ang Grayscale ay nagbenta o nagbawas ng mahigit $67 million worth of XRP. Isipin po ninyo ang laki ng halagang iyan. Nung katapusan ng December 2025, ang trust ay mayroong tinatayang 122.23 million XRP tokens. Pero pagdating po ng June 30, 2026, ang natira na lamang sa kanilang balance ay umabot na lamang sa tinatayang 55.04 million XRP. Ibig sabihin nito, nabawasan po ang kanilang holdings ng mahigit 67.2 million XRP sa loob lamang ng 6 na buwan or 6 months. Wala pang kalahati ng dating dami ang natira sa kanilang custody. Sa aking opinyon, ang ganitong kalaking bawas ay hindi po basta-basta nangyayari nang walang malalim na dahilan. Kung titignan po natin ang fair value ng XRP sa mismong ulat, bumaba ito mula sa $1.83 noong December 2025 patungong $1.04 noong June 2026. Dahil sa pagbaba ng presyo at sa aktual na pagbawas ng dami ng token, ang kabuang halaga ng XRP sa loob ng trust ay lumitaw na. Lumitaw po na nasa $57.43 million na lamang noong June. Kumpara po sa $223.36 million, 6 na buwan na ang nakalipas. Sinasabi po sa ulat ng pagbabagong ito ay dulot ng iba't ibang transaction tulad ng tinatawag na redeemed XRP, mga token na ipinamigay para sa bayarin ng sponsor at mga realized o unrealized changes sa halaga ng asset. Pero sa mata ng isang ordinaryong nagmamatsyag, ang makitang binabawasan ng isang higanteng tulad ng Grayscale ang kanilang exposure ay talagang magbibigay po ng katanungan sa isip ng bawat isa. Sapat ba ito para mataranta tayo? Sabi nga ng iba, ang mga institution ay gumagalaw ayon sa kanilang sariling estratehiya sa negosyo. Pero ang ganitong kalaking pagbaba ay patunay na hindi laging diretsong pataas ang galaw ng pondo ng mga higante. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga market participants tungkol dito? Dahil sa mabilis na pagkalat ng balitang ito sa social media, partikular po sa platform na X,
sari-sari ang naging reaksyon ng mga tao sa XRP community. May mga nabahala, may mga nag-analyze, at mayroon ding nagbigay ng kani-kanilang perspektibo tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng token. Isa pong market participant na nagngangalang Rick Wilson ang nagbigay ng kanyang pananaw dito. Ayon po sa kanya, ang mga institution ay madalas ding sumuko at lumabas sa kanilang mga position kapag ang isang asset ay nagpapakita ng malaking pagkalugi sa loob ng itinakdang panahon. Dagdag pa niya, posibleng ang mga investors sa mga XRP ETFs ay kasalukuyang nakakaranas ng pagkalugi dahil sa pagbagsak ng presyo mula sa mga nakaraang buwan. Kaya naman nahihirapan po sa XRP na makabangon mula sa mga mababang price level nito. Bilang pagtingin sa komentong ito, naiintindihan ko po kung bakit may mga taong nagiging negatibo o bearish ang pananaw kapag nakakita sila ng ganitong balita. Siyempre, kapag nakita mong binabawasan ng malaking institution ang kanilang pondo, iisipin mo agad na baka may nalalaman silang hindi natin alam. Pero sa kabilang banda, mahalagang tandaan na ang mga financial filing ay nagpapakita lamang ng mga numerong nakalipas na. Hindi naman nito tuwirang sinasabi na ang bawat investor sa ETF ay lugi na o kaya ay tuluyan ng tatalikuran si XRP. Meron pang isang nagbigay ng karagdagang konteksto tungkol dito. At siya naman po ay nangangalang Damage. Ayon sa kanyang pahayag, ang kumpanya ay umano'y nagbenta na ng tinatayang $180 million na halaga ng XRP sa mga unang buwan pa lamang ng taong 2026 o ang taong ito dahil umano sa ilang mga isyo sa pananalapi o operasyon habang pinapanatili pa rin ang natitirang 55 million XRP sa kanilang balanse. Kung totoo man ito, nagpapakita lamang ito ng mga kumpanyang tulad po ng Grayscale ay may mga internal na desisyon na ginagawa na minsan ay wala pong kinalaman sa pangmatagalang halaga ng XRP, kundi sa kanilang sariling portfolio management at saka corporate restructuring. Ngayon ay paano ba nagpapasya ang Grayscale sa halaga ng XRP? Isang magandang detalye rin ang lumabas sa mismong financial statement na ibinahagi po sa ulat. Paano ba nila kinakalculate o tinatansya ang halaga ni XRP sa loob ng kanilang trust? Ayon po sa opisyal na dokumento, ginagamit ng Grayscale ang presyo ng XRP na ibinibigay tuwing alas 4 ng hapon oras po sa New York ng Coinbase. Para sa kanila, ang Coinbase ang nagsisilbing pangunahing market o principal market para matukoy po ang fair value ng asset. Kaya naman anuman ang galaw ng presyo sa Coinbase o sa oras na iyon po ang ginagamit nilang basihan sa kanilang mga opisyal na ulat sa finance. Ngayon ay napakahalagang malaman ito para hindi po tayo malito sa mga chismis na kumakalat online. Ang pagbaba po ng halaga mula $1.83 patungong $1.04 ay hindi po gawa-gawa lamang. Ito po ay nakabase sa aktual na presyo ng market noong mga panahong iyon sa isang pangunahing exchange tulad po ng Coinbase. Kung susuriin po natin ng maayos ang buong sitwasyon, ang pagbaba po ng holdings patungong 55 million XRP noong June 30 ay nagpapakita po ng dalawang bagay. Una, nabawasan nga ng husto ang dami ng token kumpara noong December 2025. Ikalawa, sa kabila ng malaking bawas na iyon, may natitira pa ring malaking bahagi. At yan po ay ang 55 million XRP na patuloy po na hawak ng trust. Ibig sabihin,
hindi po nila tuluyang ibinenta o tinanggal ang lahat ng kanilang XRP. Mayroon pa rin silang malaking position na pinapanatili sa kanilang sistema pagdating ng kalagitnaan ng taong 2026. At ayan, ngayon ay ano po ba ang epekto nito sa mga tunay na naniniwala kay XRP? Marami po ang nagtatanong kung dapat ba tayong mangamba dahil sa balitang ito mula kay Grayscale. Sa bawat pagkakataon na ang isang kilalang institutional product ay nagbabawas ng kanilang assets under management, madalas po itong gamitin ng mga taong nasa labas ng market para sabihin umihina na ang project. Pero tingnan natin ang kabilang mukha ng barya. Ang mga institution ay negosyo. Kumikita po sila sa pamamagitan ng mga bayarin o fees at gumagalaw sila batay sa pangangailangan ng kanilang mga kliyente o sa kanilang sariling takbo ng pananalapi. Kung ang mga kliyente nila ay nag-withdraw o kung kinailangan nilang magbenta para sa rebalancing, gagawin talaga nila ito. Kaya para po sa aking opinion, ang mga ganitong balita ay bahagi lamang ng normal na cycle ng market. Hindi natin dapat kalimutan na si XRP ay dumaan po sa iba't ibang pagsubok at mga pagbabago sa regulasyon sa mga nakaraang taon. Ang pagbaba ng holdings ng isang partikular na trust ay hindi po nangangahulugang mamamatay ang asset o mawawalan ito ng halaga sa hinaharap. Ang natitirang 55 million XRP sa Grayscale Trust ay patunay pa rin na ang mga institution ay may hawak pa rin malaking bahagi. Sadyang dumaan lamang sila sa isang malaking pagbawas ngayong unang 6 na buwan ng 2026. Ang mahalaga ay patuloy po nating binabantayan ang mga opisyal na datos nang hindi po nagpapadala sa takot na dulot ng mga emosyonal na reaksyon ng iba sa social media. At ayan, sa kabuuan, malinaw na ang ulat tungkol po sa pagbaba ng Grayscale XRP Holdings patungong 55 million ay nagdulot ng seryosong usapan sa community. Ang pagbenta ng mahigit $67 million na halaga ng XRP at ang pagbaba ng fair value nito mula $1.83 patungong $1.04 ay mga numerong hindi po natin maaaring baliwalain. Gayunpaman, tandaan natin na ang market ay binubuo ng iba't ibang pwersa, mula sa mga nagpapanik na investors hanggang sa mga institusyong nag-aayos ng kanilang portfolio. Kaya manatili po tayong kalmado, suriin ng mabuti ang mga balita at huwag agad maniwala sa mga sabi-sabi na walang sapat na batayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring sunod na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.